lang, Pasko na, kaya naman ating babalikan ang mga kwentong hindi lang nakakatakam sa ating panlasa, kundi pati na rin sa ating bulsa. Mga kapuso, ang pamaskong handog namin sa inyo, mga putok-batok na handa this holiday season. Duck is an expensive protein. I thought of a way na pumatok to kasi we're gonna use chicken. Ano ba makakapagpatawag sa mata ng mga tao? Bundok-bundok na bagnet. Tansya ko ang malinis na kita per week is 10 to 15,000 pesos. Kumikita na kami ng 20 to 30,000, minsan 35,000 kada isang buwan. Kumikita na po kami ng 5 digits o 6 digits monthly. Simula po na nag-trending. Ang mga all-time paboritong merienda gaya ng palabok, siomai at pizza, bukod sa masarap, patok ding negosyo. Hindi ako nagtitipid sa mga recambers. Iba na, di ko mandaya. Eh, hindi ko naman sila sabi, iba ko sasabihin. Parang ordinary siomai lang yung lagi natin nakakain. Why not? Jumbo na at may mga flavors na rin po tayo na pwedeng pagpilian. Hindi tayo gumagamit ng mga pampasarap na spices. Sa malakas na araw, makakabenta ka ng nasa 120 pizzas. Heto naman ang mga pantanggal umay, mga negosyong panghimagas na magpapatamis ng Pasko. Yung unang-unang package namin na kakanin buffet is 2.5 lang. Talagang nag-start talaga kami from scratch. What? Ganun kamahal yung chocolate. Sige nga, gawa nga ako ng version ko. Bumili lang ako ng buko sa palengke, naubos po siya. After 1 month, nakabenta po ako ng 1,000 pieces na buko juice. Sabi nga, give love on Christmas Day. Mga kapuso, show some love by sharing. Ang pamaskong handog namin sa inyo, mga putok-batok na handa this holiday season. Craving for bagnet? Hindi na kailangan magpakalayo-layo pa. Dahil ang putok-batok na pagkain ito galing norte, madadaanan na lang sa kalye. Para bang street food ang take? Kaya ang mga napapadaan, hindi maiwasang matakam sa bet na bagnet. Dahil food cart ang gamit sa pagtitinda ng bagnet, madalas daw na pagkakamala ang siomai o pares ang itinitinda ni na John. Kaya ang naging solusyon niya para mapansin, ibalandra ang malalaking tipak ng bagnet sa daan. Nung i-start na itong business, nagtitingin ako kung ano ba makakapagpatawag sa mata ng mga tao. So naisip ko na ilagay siya sa clear na parang square na balde para pag dumaan niya tao, kita nila na bagnet yung tinda. Pagpatak ng alas 5 ng hapon, ang parking area na ito, nagmimistulang food park. Sa kanilang pwesto, dire-diretso ang tagtaran. Ang idea talaga niyan, yung matitira na bagnet, yun ang gagawing sisig. Pero ngayon, nababaliktad. Mas mabenta ang sisig kesa sa bagnet. Ang solo order na bagnet sisig with rice, mabibili ng 65 pesos. Kung pang maramihan naman, mabibili ang sisig bagnet a la carte mula 110 hanggang 1,100 pesos. Kung bagnet lang ang gusto, makabibili mula 110 hanggang 870 pesos, depende sa dami. Crunchy yung ano niya, bagnet niya. Solid kasi sa halagang 65 pesos, may bagnet, sisig ka na, may rice ka pa. Tapos balance lang yung lasa ng mayonnaise, calamansi at toyo. Alat, medyo matamis-tamis at linamnam. Solid. Nagkaroon sila ng 5 pang dagdag na cart. 4 dito ay franchise ng kanyang mga kaibigan. Nakapagbukas na rin sila ng physical store at nakapagpapasahod na rin siya ng 9 na empleyado. Ang average namin na raw pork is mga 150 kilos per day. Siguro tansya ko ang malinis na kita per week is 10 to 15,000 pesos. Mukhang sunod-sunod ang swerte ng mga negosyante sa kalye dahil ang cart naman na ito sa Quiapo, Manila. Hindi pa man nagbubukas, may mga nakaabang ng parokyano. Galing pa po kaming Montalban, Rizal. Nakita namin online at sinubukan namin at satisfied naman yung pagpunta namin dito. Nakita ko lang sa mga reels and then came him all the way from LA. The sauce itself, it was good. Kung gusto niyo masipa ng anghang, sugod na sa kainang ito. Alas 2 ng hapon nagbubukas ang kainan ni Angelita. Deadma sa init at siksika ng mga gustong makatikim ng spicy kaldereta niya. Pork ribs ang ginagamit sa pagluluto ng spicy kaldereta. Pakukuluan ito ng 1 oras bago timplahan ng mga pampalasa.
Ginigisa ko lang siya sa bawang sibuyas. Sinasama-sama ko na siya lahat. Tsaka gumagamit ako ng olive oil. Nilalagyan din ito ng keso para mas lumalim ang lasa. At ang star of the show, ang siling labuyo. Pakukuluin lang ng konti at maya-maya lang, ready to serve na. Malambot po yung laman niya. Masarap po ito. Masarap siya and lasang-lasa talaga yung anghang. Tapos yung sauce is very savory. Mula sa 25 kilos, umaabot na ng 150 kilos ng pork ribs ang nauubos nila sa isang araw. 4 hanggang 5 beses silang nagluluto ng spicy caldereta mula alas 2 ng hapon hanggang alas 2 ng madaling araw. Mabibili ito ng 100 pesos kada order. Pwede pumili ang mga customer kung may kasamang kanin o kung a la carte na mas marami ng kaunti ang serving. Ngayon kumikita na kami ng 20 to 30,000. Mas mataas pa minsan minsan 35,000 kada isang buwan. Bukod sa sisig at kaldereta, marami pang putahe ang pwedeng gawin sa baboy. Pero isa na siguro ito sa pinaka-paborito nating mga Pinoy, ang star ng bawat handaan, lechon. Lechon with chow pan, lechon sisig, lechon kare-kare at lechon paksiw. Ilan lang yan sa mga pwedeng gawin sa lechon. Pero ang gamit na lechon sa mga putaheng yan, hindi inihaw o ipinrito, kundi iniluto sa pugon o oven, ang lechon hurno. Medyo nahahawig po siya sa lasa ng niluluto sa uling. Nagsimula po kami nung March 2025 lang po. Nanay ko po ang nag-suggest na bakit hindi mo subukan mag-lechon hurno? Wala pang gumagawa dito noon. At ipangalan mo, lechon hurno, siguradong papatok dahil bago sa pandinig ng ibang kabataan. Para masiguro raw ang lambot at tamang lutong nito, 3 hanggang 4 na oras isinasalang sa oven ang lechon hurno ni Precious. Bukas araw-araw ang kanilang tindahan mula alas 5 ng hapon hanggang ma-sold out ang tindang lechon hurno. Dahil trending ang lechon hurno ni Precious, nakauubos sila ng hanggang 120 kilos ng lechon kada araw. Ano? Kakaiba po, masarap po siya. Ano pa? Hindi po siya common na dito na nabibili sa iba. Talaga? Masasabi mo ba kung paano ito niluto? Hindi Sa po siya yung traditional na imikot. Yung iniihaw, hindi ganon. O ano ang kakaiba sa lechon na ito? Sarap po. Masarap. Malasa. Anong kakaiba sa luto nito? Pugon. Parang So hindi siya yung bagang diretso. Ang kita ni Precious, malutong na rin daw. Kumikita na po kami ng 5 digits o 6 digits po monthly. Simula po na nag-trending. Lechon style din ang susunod na putaheng ibibida. Pero ang paraan ng pag-iihaw, hindi nakatuhog at hindi rin iniikot-ikot sa nagbabagang uling, kundi iniluluto sa tinatawag na tandoori oven. Duck is an expensive protein and I thought of a way na yes, baka pumatok to kasi we're gonna use chicken. Ang pagkakaluto, may hahalin tulad sa pagluluto ng mamahaling Peking duck, pero ito with a twist. Luto at lasang mala Peking duck pero manok version. Legit na legit daw ang lasa nito ha, hindi peke. At nasa tandoori oven daw ang sikreto. Pumunta ako sa iba't ibang lugar dito sa Philippines para mahanap yung tandoori oven namin kasi nga hindi siya common Ay nako, wala akong magagawa dito kundi kumuha ng lutong Peking duck chicken. Bye! Para sa malalamig ang Pasko, pasok sa inyo ang 179 peso meal na quarter size Peking duck chicken with java rice at drink pop. Para naman sa mga magpapaskong may kapiling o kasama ang pamilya o barkada, Gina sa isang buong Peking duck style chicken sa presyong mula 429 to 449 pesos. Para sa mas kumpletong food venture, masasarap pa raw yan pag isinawsaw sa kanilang signature hoisin sauce. Ano? Masarap? Pag-amin ni AIM, kumikita na sila ng mahigit 200,000 pesos kada buwan. Talaga namang nag-fly ang kanyang negosyo. Iba-iba man ang inspirasyon ng bawat handa tuwing Kapaskuhan. Nagkakaisa pa rin ang lahat sa paghahain ng mga putaheng hindi lang nakaka-happy tummy, kundi mga negosyo ring merry-merry. Ang mga all-time paboritong merienda gaya ng palabok, siomai at pizza, bukod sa masarap, patok ding negosyo.
Ang nag-uumapaw sa sarap na palabok, nag-level up na. Ang dati ng sangkatutak na sahog, dinagdagan pa ng rekado. Meron din gumawa ng sariling bersyon, pero kung classic palabok ang hanap, matitikman pa rin yan sa Obrero Public Market sa Blumentritt sa Maynila. Ang dinarayo roon, ang palabok ni Nanay Deli. Ang malinamnam at hindi dinipid na sangkap na palabok ni Nanay Deli, mabibili sa halagang 40 pesos. Iba nga, namamahalan pa sa 40 eh. Kaya hindi ko tinataasan masyado para makabili yung mga gustong bumili ng mura lang. Lang ang ano ko sa kanila. Dalawang klase ng palabok ni Nanay Deli. May makapal at manipis na bihon, nabubuhusan ng special palabok sauce, lalagyan ng toppings at pampalasa, gaya ng dinurog na tinapa at chicharon. May kasama pang toko at itlog. Wala naman daw espesyal sa ginagamit niyang mga ricado. Pero ang nagpapasarap daw sa palabok ni Nanay Deli, Sabi ko, sa sosyan. Pero kung titikurin nyo, walang lasa talaga. Kaya ako hindi ako nagtitipid sa mga rekado para maano yung customer. Yung iba na, like, hindi ko mandaya. Eh, hindi ko naman sinasabi, what ko sasabihin. simula ng dinayo ang palabukan ni Nanay Deli ng mga food content creator, umaabot na raw sa 3 kalderong palabok sauce ang nauubos niya at kumikita ng 2,000 piso kada araw. Hindi raw siya basta-basta nakakalimutan ng kanyang mga suki. Ang sarap, kamura. Saka mula pa noon, itong pwestong ito, ang tinda dito, palabok lagi. High school pala ako, kumakain ako rin tayo. Kasi po, tama lang yung lasa niya, tama lang yung alat, tsaka malinamnam siya. Simpleng palabok lang pero masarap rin siya. Sa matitingkad na kulay pa lang, tila busog na ang mga mata. Pero ang mga siomay na ito, may ibubuga pa sa palakihan. Yan ang makukulay na flavored jumbo siomay sa Taytay Rizal. Ang bawat kulay ng jumbo siomay may katumbas na flavor. Pork siomay ang white, kulay yellow ang chicken siomay, color orange ang beef siomay, cheesy dynamite ang green, Japanese siomay ang black, yellow na may red dot naman ang crab stick. Available rin ang shark's fin. 100 hanggang 110 pesos ang bawat pack na may 20 pirasong laman. Ang 35 years old na si Jaisel ang may pakulo ng makukulay na flavored jumbo siomay. Mahilig talaga kaming kumain ng siomay kami ng family ko. And napansin namin sa market na parang ordinary siomay lang yung lagi natin nakakain. So parang why not mag-come up tayo ng bagong idea na which is yung jumbo na nga po. At the same time, may mga flavors na rin po tayo na pwedeng pagpilian. Nandito ho tayo sa Taytay Rizal sa paggawaan ho ng siomay. Pero hindi mga pangkaraniwang siomay ito dahil bukod doon sa may mga jumbo sila, yung malalaking siomay, flavored. May iba-ibang flavor yung ginagawa nilang siomay dito. Ayan. So, paano pinili yung mga flavor ng siomay? Nag-isip lang po kami, for example, sa mga mahihilig po sa maanghang, nagkaroon po kami ng cheesy dynamite. So, pakita sa atin ni Jason kung paano ginagawa yung kanilang mga siomay dito. Kay Ma'am Bali, meron po tayo ditong mix na timplado na po siya, ma'am. Timplado na yan. Opo. Okay, tapos ito yung pinaka... Yes, ma'am. Wrapper po. Wrapper. Opo. 34 talaga sakto siya. po. Sige, tapos... Tapos, ma'am, babalutin po. Ganyan? Ayan, opo. Pagdikitin niyo po siya, ma'am. Ganon. Opo. Tapos yung kabilang side po. Yan. Opo. Bibilugin siya, ma'am. Bibilugin. Opo. So, 15 minutes, hintayin natin. So, ang isang balot, 20 pieces po yung laman, ma'am. gaya nito, Opo. Yan. 20 pieces, 100. Yes, ma'am. Ba't ang mura? Para mas kumita rin po yung ibang mga gusto mag-reserve. Okay. Hinugot ni Jaisel ang 10,000 pesos mula sa iba pa niyang negosyo para ipuhunan sa kanyang siomay business. Sa ngayon, kumikita na sila hanggang 6 digits kada buwan. Nakagagawa na sila ng hanggang 50,000 piraso ng siomay kada araw. Ang dating maliit na tindahan ng siomay, meron ng maayos na pwesto. May malaking komisary na rin si Jaisel. Nakapagpundar po kami ng property. Kahit po paano, nakakarating na rin po tayo, hindi lang po dito sa Pilipinas, nakapag-travel na din po tayo sa ibang bansa. Sa mga pizza lovers, this is for you. Nakatikim na ba kayo ng pizza na sa tradisyonal na pugo niluto? Natural na natural, walang halong kemikal.
Pero wait, ang ganyang kalidad ng pizza, matitikman na rin sa kalsada at sa abot-kayang halaga. Talaga? Pagpatak na 2:00 ng hapon, isa-isa na isinasakay sa truck ang mga gagamitin nila sa pagtitinda. All set na! Pagdating sa pwesto, nagmimistulang transformer ang kanilang truck. Kabit dito, kabit doon hanggang mabuo ang food truck. Ang mga bumibili, aliw na aliw habang ginagawa sa harap nila mismo ang pizza. Mabilis din ang service. 3 hanggang 5 minuto lang kasi luto na agad ang pizza sa pugon. Bukod sa niluto sa pugon, bentahe rin ng kanilang pizza ang fresh at organic na mga sangkap na para bang kumain talaga ng authentic Italian pizza. We were avoiding yung mga hindi natural na ingredients. Hindi tayo gumagamit ng mga pampasarap na spices. Mga basil natin are fresh, oregano are fresh. Mabibili ang mga pizza mula 200 hanggang 400 pesos. Mayroon silang 8 flavors. Ang bestseller, ham and cheese na mabibili ng 200 pesos. Gusto ko matikman din ng masa yung masarap na pizza sa mura na price. Ang sekreto raw ng kanilang dough, gumagamit sila ng biga o fermented dough. Ito, nagbibigay ng flavor at saka air nung pizza. Paghihiwa-hiwalayin ang biga o fermented dough. Pagkatapos, ihahalo ang harina. With flour ang ginagamit nilang panggawa ng dough. Saka mamasahin. Unti-unting dadagdagan ng tubig at harina habang minamasa. Gumawa tayo ng 3 kilos na flour, tsaka almost 2 kilos na water. So 5 kilos all in all plus biga. Makakagawa tayo ng around 20 pizzas. Kapag namasa ng mabuti, lalagyan ng olive oil at saka hihintaying umalsa ang dough. Para mabuo ang pugon truck, malaki raw ang inilabas nilang puhunan. Pugon itself, more than 150,000 na yung cost. Tapos syempre yung sasakyan, tsaka yung mga accessories. So aabot din ng 1 million mahigit tong buong food truck. Pero sulit naman daw sa dami ng bumibili. Sa isang maulan na araw, makakabenta ka ng kulang-kulang 30 pirasong pizza. Sa malakas na araw, nasa 110, 120 pizzas. Depende sa magagawa mo na. Mga pagkain madalas at karaniwan ang natitikman. Pero kapag nahanapan ng pang-level up na gimmick, nagiging patok na negosyong paldo ang kita. Kung sawa na sa mga putok-batok at pangmalakas ang food trip ngayong Pasko, heto naman ang mga pantanggal umay, mga negosyong panghimagas na magpapatamis ng Pasko. Sa bawat handa ang Pinoy, hindi mawawala ang matatamis at makukulay na kakanin. Bila-bilao kung ihain, mapasimpleng puto o bibingka, hanggang suma na may iba't ibang flavor, present ang mga kakanin. Para di mabitin sa paisa-isang kakaning nakahain, ang Pinoy Pride na pagkain, may pa-buffet na rin. Craving satisfied talaga dahil sa negosyong kakanin buffet ni Joy. During that time kasi nandun na talaga yung vision ko na gusto ko ng kakanin for my weddings. Tinry ko lang, tinignan ko lang. And may nakita naman ako mga kagaya ko na mahilig sa kakanin, na mga brides na binubook kami. Sa puhunang 2,000 pisong down payment ng kanyang kliyente, nagtuloy-tuloy na raw ang kakanin buffet business ni Joy. Pero naalala ko talaga, yung unang-unang package namin na kakanin buffet is 2,500 lang. Kasi hindi ko na-compute na kailangan pala may sariling staff, kailangan pala may sarili kaming setup. Before kasi humihiram pa kami ng table sa catering. Tapos humihiram lang din kami ng mga flowers. Talagang nag-start talaga kami from scratch. Bukod sa puto, pichi-pichi, sapin-sapin at kutsinta, bestseller din daw ang kanilang maha blanca, kasaba cake at kalamay ube. Dahil simbolo ang kakanin ng matibay na bonding, maraming kliyente si Joy lalo na kapag kasalo o espesyal na okasyon gaya ng Pasko, una sa listahan ng handa ang kakanin. Umaabot sa 20 to 30 bookings ang kanilang nakikiter kada buwan. Kumikita na rin ang kakanin buffet business si Joy ng 5 to 6 digits. 8,000 pesos nagsisimula ang presyo ng kakanin buffet package at pwede ring magpa-customize.
Kung bitin pa sa tamis ng kakanin, nandyan din ang all-time present sa mga selebrasyon, ang cake. Pero ang cake na ito, hindi basta-basta. Ito ang Canafe Chocolate Pistachio Cake. Uy, bagong flavor yan! Noong nakaraang taon, naglaway ang netizens sa viral Dubai Chocolate. Pero ang presyo nito nakakalula. Nagkakahalaga lang naman ng higit 1,000 piso. Isa sa mga nabudol nito si Chef Cha na umorder ng tagi-isang box kada flavor. Ang total bill niya umabot lang naman ng 66,000 pesos. What? Ganun kamahal yung chocolate. So, that's the inspiration to, sige nga, gawa nga ako ng version ko. Gumawa si Cha ng chocolate pistachio donut, chocolate pistachio ice cream, at Canafe chocolate pistachio cake. Nagkakahalaga ng 290 pesos ang donut at ice cream, habang 2,400 pesos naman ang cake. Mabibili ang mga ito sa kanilang cafe na may 5 branches na sa Metro Manila. Natikman ito ng ilang food vloggers. Grabe, ramdam na ramdam mo talaga yung pistachio Canafe dito. Literal, yung Dubai chocolate na cake. Na cake. At Pebrero ng taong ito, naging viral ang kanilang Canafe chocolate pistachio cake. Oh my God. Super sarap nito. Ito yung tipong ipagdadamot mo. Pati si Tita Nova Villa na napadaan lang, napa-cha-cha-cha sa sarap. Ako na nagsasabi masarap eh. Meron. Halina kayo. Kain na. Masarap na merienda. Papasyasa. Isa-cha-cha. Mula nang mag-viral ang Canafe Chocolate Pistachio Cake, umaabot na ng 6 digits ang kita nila kada buwan. Nakabili kami ng mga additional equipments para mas mapibilis yung production namin. Napaayos namin yung commissary namin. So yung earnings namin, inalaan ulit namin para mas maging mabuti pa yung operations namin. Solve na sa matatamis na panghimagas? Dito naman tayo sa refreshing na panulak. Diyos ko po. Mapapa-Diyos ko po talaga sa sarap ng real fruit juice. Bukod sa nakakapawi ito ng uhaw, nakagiginhawa rin daw ng buhay. Kumikita na rin po yung business ko ngayon ng 5 to 6 digits po, depende po sa season. Ang 24 anyos na si Jal, hands-on sa kanyang negosyo. Lahat ng kanyang oras dito ngayon nakatuon. Nang mag-umpisa si Jai, mga Zumba dancer daw ang una niyang customers. 500 piso ang kanya naging puhunan at ang una niyang flavor, buko juice. Bumili lang ako ng buko sa palengke and then yun po yung ginawa ko, 25 pieces. And then binenta ko lang po kinabukasan sa mga nagsusumba sa simbahan. And then after po, naubos po siya. After 1 month, nakabenta po ako ng 1,000 pieces na buko juice. Mula sa mga buko juice, nadagdagan na rin ito ng ibang fruit flavors. Gaano ba yan ka-fresh, Jai? Hi mga kapuso, nandito ako ngayon sa supplier ko ng fruit. So ngayon, mamimili tayo ng mga prutas na kailangan natin sa production natin. Pagdating sa lemon, kailangan yung pinipili natin is bright yellow and smooth yung surface ng skin niya. Bakit? Kasi mas juicy pag smooth yung skin and pag bright yellow siya, mas fresh yung lasa. Hindi katulad ng mga ganito. Pag dark yellow and rough yung skin niya, konti lang sabaw and hindi na ganun ka-fresh yung lasa ng juice niya. Dito naman sa dalandan, mas okay yung dark green siya and smooth din yung skin ng balat ng dalandan kasi mas juicy and mas may asim siya. So, lasang-lasa mo yung dalandan. Hindi katulad dito sa yellow, matamis-tamis na yung lasa niya. So, hindi mo na malalasahan yung konting asim ng dalandan. At pati pala sa pakwan, may technique din. Kailangan maliit yung mata niya dito. So, para maging mas mapula and mas matamis yung pakwan na gagamitin natin sa juicy natin. And di rin maganda yung sobrang hinog na pakwan. Kasi pangit na yung lasa and kagad siya nasisira. Tikiman time! So Jai, di ko palalampasin yung pagkakataon na tikman itong mga produkto mo. Pero siyempre, isa lang muna titikman natin. Yes, so, ano ba yung bestseller mo dito? Ito pong coco lychee po namin po. So may lychee yan? Yes po, may real lychee po siya. Oo, may lychee. Ayan, sarap. Lasang lasa. Sabi ko, titikim lang, mauubos ko pa. Siyempre, hindi lang tayo ang marerefresh for today dahil mamimigay rin tayo ng mga nandirito sa terminal ng bus.
sa bus, sa biyaheng, sa Pampalay. Bulacan. At kamimigay natin yung mga fruit juice ni Jai. Jai. Hindi, ano, lasang-lasa talaga? Malasa. Lasang pakwan talaga. Pakwan na pakwan. Bukong-buko! Lasang masarap. Lasang buko. Lasang ano? Dalandan, suha. Ayun, kaya niya sabi niya suhay. Kasi naman medyo magkalapit ang lasa. Masarap. Ayan, pampawi ng pagod niyo. Ang mga panghimagas na kumikiliti sa panlasa, hindi lang iti ang hatid sa hapagkainan ngayong Pasko, kundi pati matamis na kita para sa mga extra sweet negosyante. Kaya bago man ang halian, mga business ideas muna ang aming pandakang. At laging tandaan, pera lang yan, kayang-kayang gawa ng paraan. Samahan niyo kami tuwing Sabado, alas 11:15 ng umaga sa GMA. Ako po, si Susan Enriquez para sa Pera Paraan. Susan tayo!